Good morning everyone. Good morning heartmates. Settle down po muna tayo. Tayo po ay malapit na po mag-umpisa sa ating pong gawain for today. And welcome po sa ating second Sunday service sa buwan ng April. Later po, meron po tayong i-display na prayer list or prayer items po natin na pwede po nating sundan bago po mag-start ang ating pong service. Ayan. So tayo pong lahat ay naka-live na po as of this moment. So I encourage everyone na ating pong i-share ang ating live stream sa ating mga friends, families, relative, and everyone else na pwede nating pag-sharean ng ating live. Ayan. So ating pong i-share. Ayan. And then after po natin i-share ang ating live stream, I encourage everyone na paki-silent po ang ating mga cellphone and kindly tuck it away para wala po tayong mga distractions from our outside worlds. And also, iwasan din po natin ng pagtayo-tayo po. Ayan. Kung meron pa po magsi-CR, pwede po kayong humabol. Ayan. So, let's share our ating live stream sa mga oras na ito. Ayan. Ayan. So, kung ating na-share na po ang ating mga live stream, tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon. This morning, Panginoon, dahil minsan pa, Panginoon, kami din dinako, Panginoon, sa panibagong Sunday, Panginoon, upang makasama ka, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. Thank you, O God, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, kami, Panginoon, ay nasa tahanan, Panginoon. Wala po kaming ibang gagawin sa mga oras ito, kundi papurihan ka, Panginoon, at sabayin ang iyong pangalan, Panginoon. Kaya naman sa mga oras ito, Panginoon, we pray, Panginoon, for each and everyone here, Panginoon, na maging handa po, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, sa pagpupuri po sa inyo, Panginoon. Wala pong ibang distractions, Panginoon, from the outside world. Our stresses, anxieties, thoughts for the whole week, Panginoon, maka-distract po sa amin, Panginoon, sa iyo pong presensya, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, we also pray, Panginoon, sa aming pong mga kasama online, Panginoon. We know, Panginoon, everything can be distracting at home, Panginoon, but we pray, Panginoon, na ibigay po nila ang mga oras nito, Panginoon, upang makapakinig po sa inyo, makapag-worship po sa inyo, Panginoon, at the comfort of their homes, Panginoon. Kaya naman din, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon, we pray and ask for your presence here, Panginoon. We invite your Holy Spirit to come here, Panginoon, at this place, Panginoon. At maging lugar na ito, Panginoon, magsilbing safest place for everyone, Panginoon, na dadako po dito, Panginoon. Ngayon, hindi naman po, Panginoon, sa mga kapatid po namin na papunta pa lamang po, Panginoon, sa mga sa inyong pong panambahan, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang mag-ingat po sa kanila, Panginoon, at ikaw, Panginoon, magbigay po sa kanila, Panginoon, at sa amin po, Panginoon, naririto ng excitement, Panginoon, to encounter you, Panginoon, at this moment, Panginoon. Wala po kaming ibang isipin, wala po kaming ibang gawin, Panginoon, kundi papurihan ka, Panginoon, sa mga oras ito, Panginoon. And as we pray right now, Panginoon, we continuously pray, Panginoon, sa aming po mga prayer list, na aming pong i-display, Panginoon. Samahan nyo nga po kami, Panginoon, at samahan nyo nga po kami sumunod, Panginoon, sa aming pong prayer items. Tayo pong lahat ay muling lumapit sa ating mabuting Diyos.
morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon ng sabay-sabay? And pakisabi natin, thank you, Lord. Let's shout. In 3, 2, 1. Thank you, Lord. Amen. And pwede po bang pakikamayan yung mga katabi natin? Pakikamusta naman natin yan. Baka hindi pa natin nakamusta. Yan. Gaganda ng ngiti. Sa umaga pong ito, ay patuloy po nating idalangin sa Panginoon na buksan niya ang ating mga puso upang patuloy po natin siyang makita. Amen. Sige po, sa umaga pong ito, let's all clap together and let's sing our praises to the Lord. Sige po. Let's clap a little louder. Giving glory to the Lord. Lord, we thank you sa umagang ito. You've united our hearts, Lord, in worshiping you. And we pray, Lord, na patuloy mo pumuksan ang aming mga puso. Pang patuloy, Lord, na ikaw ang makita po namin. Let's sing. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord, we want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Isa pa, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Yes, Lord. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let's sing from the start. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Yes, Lord, we want to see you. This is our prayer, I Lord. want to see. We want to experience you. Lord, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. Minsan pa nating ulitin. I want to see you. Nang mas malakas, open the eyes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power, Pour Lord. out your power and love as we sing, holy, holy, To holy. see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. We believe that the Lord is holy. Amen. We thank you, Lord, for you are holy, Lord. Sa kabila ng iyong kabanalan, Panginoon. You reach, Lord, our hearts. And ngayon, Lord, we want to declare na patuloy na ikaw ay banal. At tinatawagan mo rin kami, Panginoon, to be holy before you. Kaya, Lord, this is our prayer as we sing. Na patuloy ka namin makita. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, Lord. Thank you, Lord. You're Holy, holy. holy, holy. I want to see you. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. We sing. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's sing. We are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.
want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Your presence, Lord, is holy. Holy, holy. And we worship you, Lord. Holy, holy, holy. Yes, God. I want to see you. You're holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. For you are holy, Lord. Holy, holy, holy. Oh, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. For the last time. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord. We want to see you, Lord. Lifted high, Lord, sa aming mga buhay. Gusto namin, Panginoon, Lord, we desire na ikaw ang patuloy po naming maitaas. And thank you, Lord, dahil ang Diyos na banal ay inabot kami upang maranasan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Can we just clap our hands minsan pa sa Panginoon? Lord, napakabuti mo. Ganito ang pagmamahal mo po sa amin, Panginoon. And as we read this verse from Psalms 91 verse 1, the one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. Thank you, Lord, dahil hindi ka lang Diyos na magpapakita ng pag-ibig, magpapakita ng milagro, magpapakita ng kamanghamanghang bagay, kundi, Panginoon, ikaw din ay Diyos na gusto, Lord, na kami ay abutin. At gusto, Panginoon, ng personal na relasyon sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for reaching our hearts. Kung sino man, Panginoon, ang patuloy pong magdanais na magkaroon ng koneksyon at relasyon sa inyo, Panginoon, na itunay, Lord, na paghaharian mo. At patuloy, Panginoon, na mararanasan ang kapangyarihan mo. Thank you, Lord, dahil inabot mo ang mga puso po namin. Ang puso po naming minsan mahirap unawain. Puso, Panginoon, na puno ng karumihan. Puso na minsan iba ang nais. Salamat, Panginoon. Dahil kung sino man ang tumakbo, Lord, o manahan sa iyong presensya, ay tunay, Lord, na ikaw ang masusumpungan namin. If right now, we are struggling to have a deeper relationship sa Panginoon, take this time. Let's take this time. Let's pray to God. Let's desire na pagarian ng Panginoon ng patuloy ang ating mga puso. Lord, thank you for you are a personal God na gusto, Panginoon, ng mas malalim na relasyon sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, Panginoon, ano man ang kalagayan ng aming mga puso, we run to you, Lord. Tatakbo kami sa iyo, Panginoon. At siya, na ang presensya mo, Panginoon, ang matatagpuan po namin. Let's sing to our Father, the Father who loves us very much. Thank you, Lord. Let's come to the Father. Let's sing. Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, Lord. To feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to see your face. Once more, let's run to the Father. Father
Father God, I come into your presence. With all my heart, I come to sing your praises. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near your presence, oh Lord. Ilapit mo kami sa'yo, Panginoon. Draw me near to you, our loving God. I long for you, my heart worship you alone. Draw me near your presence, oh Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. Our Father. Father God, I come into your presence. With all my heart. With all my heart, I come to sing your praise. Thank you, Lord, sa pagyakap mo. I want to feel your embrace, your love and your grace. With a passion in my heart, I desire to seek your face. Draw me near your presence, oh Lord. Draw me near to you, our loving God. I long for you, I long for you. My heart worship you alone. Draw me near your presence.
Let's sing. Glory to your name, O Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For the last time, let's sing the greatness of the Lord. For your name. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Jesus, we give you glory, Lord. We give our praises, Panginoon. Wala nang iba, Panginoon, ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, kundi ikaw lamang. Salamat, Panginoon, for your presence, Panginoon, na hindi mo pinagdamot po sa amin. Rather, Lord, you invite us, Lord, to go deeper and know you more, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, ang aming papuri. Sa iyo ang aming puso. Sa iyo ang aming buhay. We praise you in Jesus' name. Amen. 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 Good morning po sa ating lahat. Ayan po, dadako na tayo sa ating pagkakalaob. Good morning po pala sa lahat. Na-bless po ba tayo sa ating awitan? Sige po. Basahin lang po natin itong verse na ito. Sa mga Kawikaan 3:9-10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring hahandugan. So, ibig sabihin po dito, sa atin daw pong pagkakaloob o sa ating pagtatest, ito daw po ang paraan ng pagpaparangal natin sa ating Panginoon. Dapat natin siyang uunahin higit sa lahat at dahil daw po ito ay pinapakita natin na kung gaano natin siya kahalaga,
kung gaano natin siya kamahal at bilang papasalamat natin sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sige po, bago po bago po tayo magkaloob sa ating Panginoon, ipaliwanag ko muna po itong maliit na lalagyan. Ito po sa ating offering. Ito po ay ginagamit po ito sa mga youth, sa campus po ng youth. Ito po para pong mapapalawak pa po natin ang mga gawain sa ating iglesia. At ito din po sa ano naman po ito sa dito po sa loob ng ating iglesia para po ganon din po para sa mga kailangan po dito sa ating iglesia. Sige po, panalangin po muna natin ang ating mga ibibigay na kaloob. Aming Panginoong Jesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa biyaya at pagpapala mo po sa amin. Panginoon, turuan mo po kami maging mapagbigay at maging tapat sa iyo. At magtiwala po sa iyong provision at iyong pangako. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong magkaloob. Sige po, panalangin po natin ang ating mga natanggap na kaloob. Aming Diyos na mga kapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga nagkaloob po nitong araw na ito. Salamat po sa buhay ng aming mga kapatiran na naghandog papasalamat sa iyo, aming Diyos. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo po silang i-bless at patuloy niyo po silang samahan sa kanilang mga gawain. At sa lahat-lahat po ng bagay po sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong sa Jesus. Amen.
Ayan. Good morning, Heartmates! Ayan, happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Kamusta man po ang bawat isa? Pwede bang pakikamusta naman natin ang ating mga katabi? Ayan. Napagpala po ba ang bawat isa kanina sa ating pong worship? Ayan, amen po. And also, kamusta rin po sa mga kasama po natin online? Please don't forget to like, comment, and share ang ating live stream. At para po mabless po ang mga kasama po natin sa ating pong Sunday service. And also, we would like to welcome, I can see a new face right there. Ayan, welcome po natin si Sister Nika. Ayan. Tama po ba ako? Ayan, tama po ba ako? Ayan. Welcome po sa ating po Sunday service. Ayan. And of course, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga gawain. Unang-una na po dyan, ang ating pong midweek Recharge Prayer Night. So that's every Wednesday, 7 p.m. po yan on-site and online via Google Meet. So that's 7 p.m. We send out po yung ating Google Meet link po at least 15 minutes before po mag 7 p.m. So antabay lang po tayo sa ating mga GCs so we can join in online. So sama-sama po tayo mag-recharge, kasama po ang ating mga kapatid sa ating mga pananampalataya. And of course, kasama po ang presensya ng ating Panginoon. And we also have our heart journey or our discipleship, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. So sama-sama po tayo magpalalim sa ating Panginoon. And if you want to join in a discipleship group, please tap into any leaders po na ating po makikita dito po sa ating church para po tayo ay maisama po sa discipleship group. And also we have our fellowships. Ayan, meron po tayong Youth Ablaze. That's every Sunday na po. We are taking advantage of our vacation and we would like to invite every kabataan po na ating pong pwedeng isama po sa ating Youth Ablaze Fellowship. So that's every Sunday, 2 p.m. po yan. So sama-sama po tayo with our own time with our fellow Youth Ablazers. And of course, we have our Heart Moms. That's every 4th Sunday. Meron po tayo sa April 26, 2 p.m. po yan. So sama-sama din po tayo invite ang ating mga nanay, sa mga parents po ng ating mga youth. They are very welcome po sa gawain po ng ating mga kananayan. And we also have our ministries. Ayan, we have music, ushering, finance, admin, production, and outreach. Since we are also preparing for a stronger at mas malawak na campus hangout sa darating na pasukan. Ayan, so target na rin po natin. Ayan, soon malapit ang ating Dalandanan High School. Hopefully soon, meron tayong team na mabuo para ma-reach out din natin sila. Ayan. We also have our Bible studies. And for more, please, kung gusto po nating i-open ang ating mga tahanan, please tap in po sa atin din po mga leaders kung gusto po nating mag-initiate or mag-invite ng Bible study sa ating mga tahanan. And also with our Beat the Heat campaign, we are at our 11th month. So 1 month to go. Malapit na po tayo dito. Ayan, dahil medyo nararamdaman ko na po yung init. Pinagpapawisan na po. Okay, baka pwede naman po padagdag ng aircon. Ayan, para makapag-jacket na po ulit kami. Ayan. So, we are happy to encourage everyone pa rin na sana ay pagkatapos ito, we still would like to continue with our help sa ating church, of course. And after our victorious first anniversary, we are moving forward to our Family Day version 2. Ayan, ang ating pong tema ay Heart as One. So Heart as One ang ating family team kasi nung nakaraan it's plain, very simple Family Day, but this upcoming May 11, 2026, that's Monday, ito po ay gaganapin po sa Emmanuel Private Resort sa Balangkas, Valenzuela City. Ayan, so we would like to encourage everyone na makisama po kayo dito sa ating pong gawain ito, and we would like to encourage everyone to join in, makisaya, and alam niyo, enjoy natin yung summer dahil malapit na yan. Mamimiss natin yan pag tag-ulan na. Ayan. Sa mga sumagot na po sa ating pong resort, kaya ang food na lang po ang ating paghahati-hatian. Ito po ay magiging potluck, so whatever food you want to put in, you're very welcome. Ayan, meron na po tayong sumagot ng ating pansit. Sino po yan? Meron po tayong pansit na may kasamang 5K. Meron ba?
Meron mo kasamang 5K yung pansit. Ayan. Oh, yung coffee jelly nila Cart. Kasi nung nakaraan yung coffee jelly nila Cart, ang lalaki ng tipak eh. Ang lalaki ng akala ko anong una Akala ko nung una, sinigang. Ganon kalalaki yung hiwa, hiwang sinigang. Ayan. Oh, gagalingan nila yun. This time, version 2 na rin yon. Coffee jelly, no? Ayan. Later, magpapaikot po tayo ng attendance list para makakuha natin ng head count na makakasama po natin sa ating family day. So, save the date, Heartmates. May 11, 2026. That's Monday, 8:30 a.m. up to 5 p.m. po yan. Okay? And we would like to encourage everyone to please follow our socials. That's on Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube channel. Just kindly search Heartmates or Heart Community Church at makikita niyo po ang ating pong pages online. So please feel free to like, share, subscribe para tuloy-tuloy po ang ating online connections. And of course, sa pinaka-importante pong part ng ating gawain for today, I would like to invite our senior pastor here in front for our Word of God. Salamat, Brother Markley. Praise God. Nagulat ako na pala, no? Okay, minsan papalakpakan natin ang ating Panginoon. And actually, hindi lang siya family day. It will be a birthday celebration. And syempre, dispedida natin kay Ninang Beng. Si Ninang Beng po ay papunta na ng Amerika. Palakpakan mo natin si Lord. Kaya enjoy po natin habang kasama pa natin si Ninang Beng, ano? Okay? And somehow, syempre, hindi lang po siya basta swimming. We will also have simple ceremonies kasi for those who want to be baptized, baka meron pa sa atin hindi nababaptize, importante po na mabaptize po tayo. Hindi naman po ito sa pilitan, pero syempre, meron po tayong criteria para sa baptism. Dapat po dumaan po sa lessons po natin. And for those who want to join ito pong baptism po natin, excuse me, ayan. Tap nyo lang po kami kung sino po yung mga gusto. Mamaya po may magpapaikot po na list sa mga gusto pong magpabaptize. Remember, baptism is not joining a religious group. It's about more on declaring na proud ka na tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at iyong Panginoon. Ha? Kasi nakarinig ako niyan, once na you are baptized, you are totally 100% Christian ka na. Hindi po ganun. Ang Kristyanismo po ay hindi po patungkol sa baptism. Itong po ay patungkol kung sino o ano yung meron ka sa buhay mo. Kung meron kang Kristo, Kristiyano ka. Kasi kawawa naman yung mga churches na hindi nagkakaroon ng baptism kasi magastos hindi pala Christian 'yun. Okay, so yun po 'yun. It's more on declaration kung sino po tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, join po kayo ha. Libre po ito kasi po may sumagot na po eh. Bibihira po yung ganyan na may sumasagot, meron pong papansit, may 10,000 ba? 5,000 ayan. May sumagot na rin po ng barbecue. 3 barbecue tsaka 3 hotdog. Ganyan lang din. Joke lang po And sige po. And later on, kung meron po kayong mga suggestion na gustong dalhin din naman, pot bless po tayo, di potluck ha. Pot bless. If you want to join, gusto mo, pastor, ako na po magdadala ng crispy pata. Oh, wow, sige. That's, okay. Maggutuman tayo rito. Pastor, ako na po magdadala ng grade yun, coffee jelly na gawa sa karton ba yun? Ay, hindi. Oy, masarap yun ha. Sopas nila. Hindi masarap. Sadyang hindi lang napalamig talaga. For those na hindi nakasama. Ay, si pala hindi nakasama. No? Si Hana. Ito, makakasama natin si Hana. At syempre yung mga wala dito, pakiabisuhan sila. No? Ito po exclusive sa mga pamilya po ng Heart Community Church. If you are here right now, kasama ka rito. You belong to this church. You belong to this family. Okay? You are part of this family. And hopefully sila, Sister Malu, makasama. No? Tama, Malu, no? Tama po. Sama po kayo. Masaya po ito. Wala po tayong gagawin doon kundi kumain at mag-swimming. Save the date po mga kapatid. That will be May 11. That's Monday. Okay? Kung may makapasok kayo niyan, bigyan nyo na sa Lord. Minsan, kailangan mo rin yan para mag-relax naman, no? Hindi yung puro katrabaho, puro ka-work. Kailangan mag-enjoy din. Sige po, let's study the Word of God. Please open your Bible with me. And if you have your Bible, if you have your phone na merong app na Bible,
Huwag po muna natin gamitin sa pagpe-Facebook, pag-scroll ng kung ano-ano, but rather focus muna po tayo sa salita ng Panginoon, symbolizing that we respect our God. Okay? Tuloy po tayo sa ating serye, Abide in the Vine. And actually, itong aaralin natin ay continuation ng ating binasa na ating inaral noong nakaraang Sunday. Kung naalala nyo pa yung nakaraang Sunday, ano? Let's continue our reading in John chapter 15, nakaraan, verse 1 to 5, gayon naman, verse 6 to 11. Yan, continuation nito eh. In John chapter 15, beginning from verse 6 to 11, continuation na binasa natin, inaral natin noong nakaraang Sunday. Ang sabi po rito, in verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into fire, and burned. If you abide in me, and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. In verse 8, and this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. And so my Father has loved me, so I have loved you, abide in my love. In verse 10 to 11, if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Sige po, tayo po ay manalangin ng sama-sama. Father in heaven, once again, we glorify your name, and we are honored, O God, to serve you, O God, to sing praises, Panginoon, para po sa iyo, and to glorify your name this morning. At alam po namin, Panginoon, base po sa amin po na pag-aralan noong nakaraan, Lord Jesus, na napakahalaga na kami po bilang inyo pong anak, pinili, ay konektado sa iyo. Sapagkat we know, Lord Jesus, that apart from you, we can do nothing. Wala po kami ma-accomplish, wala po kami magagawa kung kami po ay layo sa iyo. That's why, Lord Jesus, allow us na mas lalo pong maintindihan ang inyo pong salita. Buksan mo ang aming isipan, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang aming kaalaman nang sa ganon, malaya pong makagalaw ang inyo pong Santong Espiritu sa aming pong mga buhay at tumimo lahat, Panginoon, ng aming maririnig sa aming mga puso. Hindi lang po kami basta, Lord, masagasaan lamang ng mensahe, kundi, Lord, matuto po kami base po, Panginoon, sa nais mong matutunan po namin sa inyo pong salita. Lord Jesus, if you allow us, Panginoon, we want to experience your presence right now. Samahan mo kami, Panginoon, because your presence, Panginoon, ito po yung totoong magpupuno po sa amin. Lord, at kung wala ka, Panginoon, wala kang pagsama mo, Panginoon, sa aming pag-aaral, Lord Jesus, Lord, hayaan mo na lang na wag na lang po magsimula, Panginoon, ng gawain na ito. But as we start this word, Lord Jesus, as we study your word, Lord Jesus, let your presence be with us, be upon us, Panginoon. Hanggang sa kami, Panginoon, yung mapagpala ng lubusan. We thank you, Lord Jesus. Bless each and every one. Bless mo rin po ang inyong pong mensahero na magpapahayag ng inyong pong salita. At ikaw lamang ang matanghal, madakila. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Okay. Naalala niyo ba yung inaral natin, verse 1 to 5, that apart from me, you can do nothing. Sabi ng ating Panginoon, tayo po yung vine, si Lord daw yung vine, tayo po yung mga branches. So, importanteng nakadugtong tayo sa ating Panginoon. But before that, basahin muna natin sa wikang Tagalog para mas lalo nating maunawaan ang ating binasang talata. Sabi sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. At ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy, at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Grabe. Verse 8, naparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong iniibig ako ng ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10 to 11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking mga pag-ibig, sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Actually, isa ito sa mga verses na gusto kong parating inaaral, no? That yung fruit of the vine, tayo po ay mga fruit bearer. Alam niyo po sa panahon po ngayon, marami po tayong hinahanap na parang may kulang sa atin, hindi sa katabi. Okay? Sa panahon po ngayon, ang tao ay parating laging may hinahanap na parang may kulang sa kanya. Hinahanap niya yung magpupuno sa kanyang kakulangan. Kasi parati tayong may kulang sa atin, tama? Minsan ba naisip niyo yun? Yes, napating ka naman ng Sunday, pero parang may kulang. Yes, I am working, pero pag
nagtatrabaho ako, parang may kulang. Yes, nasa bahay ako, nagagawa ko lahat ng gusto ko, pero parang may kulang. Na-experience niyo yun, okay? Maybe because meron tayong kailangan matutunan regarding sa bagay na ito, okay? Sabi ni Jesus sa passage na binasa natin kanina, ito ay parte ng ating buhay na kapag tayo po ay nakadepende sa koneksyon, ang koneksyon natin sa Kanya ay nakadepende sa Kanya, siya ang vine, tayo ang branches, hindi issue kung active tayo, ang tanong, nag-a-abide ba tayo para sa Diyos? Yung pala yun. Ang problema pala, kaya tayo parating may kulang, kaya po tayo parating may hinahanap, kasi baka merong mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon na until now, hindi malinaw sa atin. Yes, maybe you are serving God. Yes, maybe you are saying that you accepted the Lord Jesus Christ. But ang tanong ito, okay? Sumusunod ka ba sa Diyos? Nag-a-abide ka ba sa ating Panginoon? O yung para ka lang namimitas ng prutas at pinipili mo lang kung ano yung pwede sa'yo. Kasi kadalasan ganito po tayo eh. Especially when we are reading, when we are studying the Word of God, pinipili natin madalas kung ano lang yung sa tingin mong beneficial para sa'yo. Pag something na para, ay, masakit tong binabasa kong to. Minsan pag nagtuturo si pastor, si pastor, grabe to si pastor, nagpapatama na naman. But actually, hindi ka nga kilala ni pastor mo. Hindi ka nga personal related sa pastor mo. Pero somehow, ang bigat sa atin ng dating kapag may kurot sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. Okay? Ito po yung problema. Kasi po, nagkakaroon po tayo ng problema sa pagsunod sa ating Panginoon. Yung pag-abide po sa Diyos. Alam niyo po, sinabi ng ating Panginoon, madali po ang pagsumunod. Pag tayo po ay pinapasunod ng ating Panginoon, madali pong sumunod sa Kanya. Ang problema, eto po yung problema, matigas kasi ang ulo ng katabi mo, tsaka ikaw. Tingin sa katabi. Kasi sabi ng ating Panginoon, dalhin niyo ang aking mga pamatok, kung kayo may kabigatan, at tutulungan kayo ng ating Panginoon, gagaangin ang inyong suliranin. But somehow, ayaw nating ipagkatiwala sa Panginoon, ayaw nating sumunod sa ating Panginoon. Tingnan niyo ito mabuti. May mga pagkakataon pa, we are bargaining sa Lord eh. Lord, sabi ni Lord, anak, aalisin ko sa itong bagay na ito Ay malinaw na, Lord, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng hint, bigyan mo ako ng way. Kadalasan ganyan tayo, are you with me? Tapos pag binibigyan ka ng sign, may question mark. Lord, ano bang ginawa ko masama? Bakit ganito? Bakit ganyan? Diba? Kala ko ba humingi ka ng sign? Kala ko ba gusto mo ng clue? Kala ko ba gusto mo ng kasagutan from God? Okay? Ang tanong, bakit may question mark? Ano ba talagang gusto mo? Kasi we want to pacify kung ano talaga gusto natin sa gusto ng ating Panginoon. Tandaan niyo pong mabuti. Kapag may gusto ang ating Panginoon sa atin, kahit somehow hindi natin pa maintindihan, okay? Ito po ay para po sa ating ikabubuti at hindi po ito para masira po tayo. Okay? May inaalis ng Panginoon, hindi ibig sabihin hindi ka mahal ni Lord. Sabi ko nga, part of discipline nung nakaraan ko naiintindihan ninyo. Pero ang ibig sabihin yan, may mas mainam lang na para sa'yo. Yun pala yun. Kasi, why? Ang susunod na kalaban natin takot eh. Tingnan niyo, why? Kasi gusto kasi natin, when may inaalis ang ating Panginoon, gusto natin secure tayo eh. Lord, dapat ipakita mo muna sa akin ano yung mangyayari bago ako sumunod. Hindi po ganun si Lord eh. Di ba nga exciting nga yun? Yung hindi mo alam kung ano yung mangyayari, then makakamiss ka na lang sa kung ano yung gagawin ng ating Panginoon. Kaya naman ang title po natin, pag-usapan po natin, Obedience brings complete joy. Kompleto ba ang kasiyahan mo ngayon? Tingnan mo ngayon katabi mo, masaya ka ba? Tanungin mo siya, personal, masaya ka ba? Saya yan? Masaya ka ba? And what is the reason? Ano yung dahilan ng iyong kasiyahan sa oras na ito? Natanong ba natin yan? Sabi mo masaya ka eh. Okay? Hindi man tayo magkaharap ngayon. Yes, sabi mo, yes, pastor, masaya ako. Ano ang dahilan ng iyong kasiyahan? Bakit ka masaya? Alam niyo po bakit po mahalaga na alam natin kung ano yung dahilan ng ating kasiyahan? Kasi po ito po yung importante eh. Kapag yung kasiyahan po natin ay may batayan at mali ang sandigan ng ating kasiyahan, I tell you, pag nawala yung sinasandigan ng iyong kasiyahan, after noon malungkot ka na. Masaya po ako, pastor, kasi po, bonus po namin eh. Yeah? Saya niya, sana all. Masaya po ako, pastor, kasi po yung nalaman ko po yung crush din ako eh. Saya niyan. Diba? Masaya po ako, pastor, kasi po tinignan po ako nung crush ko eh. Kung ano po yung mata eh. Saya niyan, paano pag hindi?
Diba? Paano pag tinarayan ka? Paano pag ayaw sa'yo ng crush mo? Paano kapag wala kang mataas na sahod? Paano kapag magkaroon ka ng kaaway? Diba? Nasaan na yung kasiyahan mo? Sila nakikita natin, so when we base our joy sa mga bagay na pansamantala, I tell you, kapag yun ay bumagsak, babagsak din ang ating katayuan sa buhay. Kaya naman, importanteng makumpleto ang ating kasiyahan at ang kasiyahan dapat natin nakabase sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ready na po kayo? 3 things to ponder. Let's study this word. 3 things to ponder na gusto ko maintindihan ninyo. Ano ba yung nabubunga sa atin ng pagsunod sa ating Panginoon? At paano ba nito kinukumpleto yung ating kasiyahan? Number 1, ang sabi ron sa verse 6. Alam niyo po ang ganda nito. When I studying this, actually kinakausap ko pa si Macy. Sabi ko, ang tagal ko nang inaaral ito, pero ngayon ko lang naintindihan ng todo. Sabi ron, if anyone does not abide in me, he is thrown away. Okay? If anyone, nandiyan niyo ito mabuti, if anyone does not abide in me, he is thrown away. Mamaya basahin ulit natin, balikan natin. Sabi kasi sa verse 4, abide in me and I in you. Sabi kasi ng ating Panginoon. Ito naman, if wala po tayong pagsunod sa ating Panginoon, ang ginagawa daw ng ating Panginoon, tinatapon daw tayo palayo. Or nagkakaroon ng separation from God. Okay? And withers and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Sinusunog. Ang saklap pala. So pastor, ibig sabihin po niyan, kapag wala po kaming pagsunod sa Panginoon, impyerno po kami. Wait, tignan po natin mabuti ha. Sabi kasi ron, if anyone. Ibig sabihin, kung nung una, pinag-uusapan natin nung nakaraan, sabi ron, yung abide in me and I in you, okay? Yun na lang daw din nagbubunga na maayos. Ibig sabihin, we're talking about here, yung merong pundasyon ng relasyon sa Diyos. Ang tanong, meron ka bang relasyon sa Diyos? Kaya nga, if we're going to take a look, sabi ron, if anyone does not abide in me, yung mga walang klarong relasyon sa Diyos, walang koneksyon sa Diyos, sila po yung nasa-separate. Sila po yung itatapon sa apoy. Naintindihan natin? But sa'yo, sa atin, na merong relasyon sa ating Panginoon, hindi na po tayo separated sa Panginoon. Kasi unang-una, ano po ang dahilan ng ating separation sa ating Panginoon? Ang dahilan ng ating pagkalayo sa ating Panginoon, walang iba kundi ang ating mga kasalanan. From the beginning, yun naman talaga yung itsimula eh. Yung kasalanan natin, ang naglayo sa atin sa presensya ng ating Panginoon, at dahil kay Kristo, nagkaroon ng tulay para maging konektado tayo sa Kanyang Ama. Naintindihan natin. At sabi dito ng ating Panginoon, ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is not just pertaining for those Christians na meron ng relasyon sa Kanya, but gusto niyang paintindi sa Kanyang mga alagad na yung mga walang relasyon sa Kanya, ito yung mga mapapahamak, thrown away. So, ibig sabihin, separated sa ating Panginoon. But for us, na merong relasyon sa ating Panginoon, if you abide in Jesus, ito yung nangyayari sa atin. Nagkakaroon tayo ng stability. Okay? Nagiging stable, steady and grounded ang faith natin. Importante po na steady and grounded ang ating pananampalataya. Sabihin nga natin, steady and grounded. Okay? Kasi importante na steady eh. Why? Alam niyo po, bilang mananampalataya, ito po yung maling pananaw na maraming mananampalataya. As a Christian, akala po natin pag tumanggap tayo sa ating Panginoon, wala nang problema. Yung asaya naman ng buhay mo, pero may kulang sa'yo, tapos makakarinig ka ng gospel, nag-share, tanggapin mo si Kristo, makukumpleto ka. Tinanggap niya si Kristo, masaya naman siya. Then eventually, sa mga nakaraang araw, mas dumami yung problema. Maraming ganyan eh. Kung kailan nagkaroon ng Kristo sa puso, tsaka dumami yung problema. Ang ang nangyayari, ibinabalik yung sisi sa Panginoon. Ay, alam nyo, ayoko nang tanggapin si Jesus. Ayoko nang magsimba dyan sa inyo. Kasi nung tinanggap ko si Jesus, mas dumami yung problema ko. Mas okay na yung wala akong problema. Naging ganun ba tayo? This is the problem, okay? Kinakaligtaan natin. Dati kasi, close tayo kay Satan. Tignan mo yung katabi mo. Close kay Satan yan, best friend niya yan dati eh. Kabady-body mo nga yan eh. Pag tatawid ka sa kalsada, yung pa yung nag-aalalay ng kamay mo eh, para hindi ka masugatan eh. Okay? Siyempre, nakakilala ka sa ating Panginoon, ayaw niya yun. Galit siya kay Lord eh. At mas lalong ayaw na ng Lord sa dyablo. So, ang nangyayari, inilalayo niya tayo. Binibigyan niya tayo ng bigat na inaalaw ng ating Panginoon, hindi naman para mahirapan tayo, but rather, mas lalo tayo maging stable sa ating pananampalataya.
Yung pala yun. And to the point, pag napagtagumpayan po natin yung maliliit na problema, pansinin po natin mabuti. Hindi na po tayo inatake ng diablo eh. Sino naman? Yung mga malalapit sa atin. Napapansin niyo? Yung mabilis kang masasaktan, di ba? O sige, matibay ka na, alam mo na yung galaw ng kaaway eh. O sige, wait ka lang. Atakihin ko naman yung asawa mo. Siyempre, pag nag-away kayo, asawa mo, di ba? Ayan na. Chat na yan, Pastor, di mo na po kuhatin, Pastor. Masakit po yung puso ko eh. Nag-away po kami. O, mas maganda pa kung nag-reply. Paano pag hindi? Minsan walang scene, di ba? Wala man lang ano. Eto pa yung nakakalungkot, magpo-post pa yan sa FB nung away nila. Binigay ko sa iyo lahat. Ganito lang pala yung gagawin mo sa akin. Ang pinag-awayan lang, kung igigisa yung corned beef o yung gagawin to yung, ano ba yun? Simple lang, di ba? Sibuyas o wala. Eh, okay na sila. Ano nakakalungkot, ano? Mga kapatid, especially sa mga may asawa. Sino po yung mga may asawa rito? Taas ang kamay. Ayan, okay. Pag meron po kayong hindi pagkakaunawaan, listen to this, importante ito. Huwag na huwag niyong gawing tapunan ng bigat ng inyong puso yung Facebook. Why? Pag sinira mo yung asawa mo sa social media, hindi asawa mo lang sinisira mo eh. Sinisira mo, maging yung buhay mo. Kasi isa na kayo eh. Hindi po ito naiintindihan ng karamihan, di ba? Yung inaway, ganyan-ganyan nga. Eh, pag nagsalita ka na against sa asawa mo, sinisira mo rin yung sarili mo. Why? Isa na kayo eh. Ito yung nakakalungkot, di ba? Minsan, syempre meron maapektuhan. For example, nag-post ako ng something sa misis ko. Makikita na nga ni Sister Lea at ni Ninang Beng, ay, ganyan pala yan si Jen. Grabe pala awayin si pastor namin. Pero hindi po yung totoo ah. Baka may mag-react sa dulo eh. Di ba? Eh nakita niya, di ba? Tapos naging okay na kami. 30 minutes lang pause ako. Pero yung hindi nakakalam na okay na kami, akala nila, may kaaway pa rin kami. Nag-iiba yung tingin nila sa tao, which is hindi naman talaga dapat. Okay? So, paalala sa mga mag-asawa, huwag ipopost ang away ninyo sa social media. Okay? Hindi lang yan. Even po sa mga kaibigan or something, mga close sa atin. Kasi eventually, maayos din kayo eh. Diba? Huwag tayong parang bata. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang parang bata. Na pag inagawan ng candy, iiyak. Diba? So, napakahalaga ng stability. Once we obey the Lord, nagiging stable tayo eh. Ano man yung dumadaan sa atin, ano man yung nangyayari sa atin, alam mong hindi tayo basta-basta naaalog. Tingnan nyo itong mabuti. Ang sabi sa verse 4 to 5, pag inatras natin, abide in me and I in you. Ito na yung may relasyon sa Kanya eh. Kanina, sinasabi ni Jesus, yung mga walang relasyon sa akin, tatapong ko yun. But kayo mga may relasyon sa akin, as the branch cannot bear fruit by itself, mas lalo kayong dapat sumunod sa akin kasi nga, I'm expecting na magbunga kayo. Are you getting my point? Gusto ng Panginoon na maging mabunga ka. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto ng Panginoon maging mabunga tayo. Hindi mabunga nga mabunga. Okay? Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. And I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in you, he it is that bears much fruit. Yun pala yun. Okay? Sino bang Kristiyanong ayaw maging mabunga? Meron ba rito? Wala. Walang Kristiyanong ayaw niya na wala siyang bunga. Kadalasan nga, naiinggit pa tayo, kailan kaya ako magkakabunga? Bakit siya mabunga na? Ba't ako hindi pa? I tell you, may tamang paraan ng ating Panginoon, may tamang proseso ang ating Panginoon sa iyo para magbunga tayo. Kailangan lang natin mag-undergo sa tamang process ng ating Panginoon. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong lalayo. Ito kasi yung problema. Kapag nagkaroon tayo ng something kaaway man lang, o di naman kaya katampuhan, ang laging solusyon natin, lumayo sa Panginoon eh. Nagkaroon ka ng pagkakamali, ayaw mo nang lumapit sa Panginoon, matagal ka nang di naka-attend, ayoko nang umatin sa church. Why? Ito yung parating narinig ko eh. Pag pupasok ko sa church, baka masunog ako eh. Narinig nyo na yan? Alam nyo po, wala na pong bago dyan. Ako rin, nasabi ko na rin yan eh. Pag umatin ako ng church, baka masunog ako eh. At tignan nyo, hindi naman ako nasusunog. Nasunog ka ba, Kart? Ay, grabe kayo ha. Tinatanong ko lang kung nasunog, di ba? Hindi naman. Uy, wala yun na, ano na yan. Walang nasusunog sa atin. Di ba? But rather, the more you choose na pinili mong lumayo sa ating Panginoon, pinipili mo yung maling solusyon.
Tingnan nyo ito mabuti Kung titignan natin kung ano ba tayo dati, tayo po ay galing sa putikan Tayo po ay galing sa karumihan Inahon tayo ng ating Panginoon tungo sa liwanag. Tapos babalik ka ulit dun sa putikan, ano ka baboy? Are you getting my point? Sama ng tingin nyo sa akin Yung baboy na mahilig sa putik, pinaliguan ka na ng Panginoon Have you ever experienced naligo? Naligo ka hindi pa. Naligo ka, malinis ka na, tapos ang sinuot mo yung luma mong damit. Yung pinagubaran. Natry nyo na yon? Ano pakiramdam? Para kang hindi naligo, parang marumi ka pa rin. At wala pong matinong taong maliligo at isusuot niya yung dati niyang maruming damit. Gets natin? Same thing with us, okay? Kaya the more na nagkakamali tayo sa ating Panginoon, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Mas kailangan natin si Kristo. Okay? Mas kailangan mo si Kristo. Mas lumapit ka sa Kanya. Pastor, lapit ka. Huwag ka nang makipaglaban. Kailangan mo si Lord. Kaya ka nahihirapan kasi akala mo, kaya mo solusyonan mag-isa yung problema mo. But eventually, hindi. Try nyo po mga kapatid. The more na meron tayong nagugulumihanan tayo or marami tayong iniisip, ilapit mo sa Diyos. Ilapit mo. Then you will see yung difference. Makikita mo yung pagkakaiba. Ang sabi nga ng Psalms 119 verse 67, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Nagtitiwala sa ating Panginoon. He is like a tree planted by water that sent out its root by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and it's not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Alam niyo yun, hindi basta-basta gumuguho, hindi basta-basta nalalanta, hindi basta-basta nasisira. Ganun po tayo mananampalataya. Yes, darating ang tagtuyot. May mga panahon na saganang-sagana. Amen. Pero may mga panahon na walang-wala. Pero hindi ibig sabihin pinabayaan tayo ng Panginoon. Okay? Meron lang pinapadaan sa atin si Lord para mas lalo tayong tumibay sa ating mga pananampalataya. Remember this. A life disconnected from Christ may look alive, but actually dying spiritually. Okay? Kapag tayo po ay hindi konektado sa ating Panginoon, kahit sabihin mong marami kang pera, okay? But deep inside, you are dying. Spiritually is very important po sa atin. Napakahalaga po natin napakahalaga po nito sa atin yung spiritual matter po natin. Okay? Hindi lang po tayo nakakailangan ng mga bagay sa physical. Kailangan po natin ng spiritual thing na magpapalakas din po sa atin. Okay? Kapag tayo po ay drain, kapag tayo po ay dry spiritually, pansinin po natin mabuti. Ito yung mga panahon na ang bilis mong ma-stress, ang bilis mong mag-isip ng mga negative things, yung mga mahilig mag-isip ng mga pangit sa kanyang sarili. Meron ba dyan? And it is given, nangyayari talaga yan. Alam niyo po kapag ganyan na po tayo, negative na po yung mindset po natin, lapit po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin po niyan, it's a sign na nadadry tayo spiritually. Lapit tayo sa ating Panginoon. Pangalawang bagay, ang sabi rito, if you abide in me, and my word abide in you, ask whatever you wish, and it will be done to you. Grabe. Sabi ng Panginoon, kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, abide in me, at hindi po natapos doon, and my word abide in you, ask whatever you wish. Ang sabi po rito, whatever you wish. Ibig sabihin mo sa Panginoon, ano man ang gusto mo. Sabi ba ng ating Panginoon, itanong mo, yun lamang? Hindi. Sabi ng Panginoon, ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano man yung gusto mong ma-receive? Sinabi ba ng ating Panginoon, yun lang kaya ko? Yun lang para sa'yo? Hindi. Sabi ng Panginoon, ask whatever you wish and it will be done to you. Kadalasan ito yung gustong-gusto natin Lord, gusto ko yan. Whenever I pray sa'yo, Panginoon, answered prayer agad. Pero teka lang, tignan natin mabuti. Okay? Kapag tayo po ay may hiningi sa Panginoon, ibibigay niya yan, pero don't forget, yung nasa taas. Ano yun? If you abide in me. Okay? Tapos na ba ron? Hindi pa. Sabi pa ron, and my words abide in you. Napaka-importante na hindi mo lang sinasabing, yes, Lord, I love you, sumusunod ako sa'yo. Hindi ganon. But rather,
You also study His Word. Tayo po ba ay nagnanamnam pa ng salita ng Panginoon? Tayo po ba ay nag-aaral pa ba ng salita ng ating Panginoon? Or every Sunday lang tayo nagbabasa ng Bible? Importante po kasi ito eh. Baka meron tayong problema sa mga prayers natin kasi nga wala tayong obedience sa Panginoon. Baka wala tayong salita ng Diyos sa ating buhay. Yes, maybe you are Christian right now, pero kapag wala kang obedience sa Lord at wala ka ng kanyang salita, kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sinasagot ng Panginoon ang mga panalangin mo. Tanong, okay? When is the last time you pray to God and our God answered it? Okay? Check natin mabuti. Alam niyo po importante ito, ina-address natin. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa akin? Okay? Lord, paano ko ba malalaman yung pinapagawa mo sa akin? Doon yung papasok yung salita ng Panginoon. Study His Word and abide to His Word, then you will see. Kung sinunod mo ba yung inuutos ng ating Panginoon, then try mo si Lord. Ask whatever you wish. Why? Kapag nangyari po ito, hindi lang ikaw yung maparangalan eh. Sabi ng Panginoon, by this my Father is glorified. Kapag binless ka ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin siya yung nawalan. Hindi. But rather, naparangalan ng kanyang Ama. Kasi nakikita sa buhay mo na meron kang pagsunod sa Diyos. Naiintindihan natin? Ang sabi nga ron, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. At mas lalo mong pinapakita na hindi ka lang Kristiyano sa nguso, but rather Kristiyano ka sa puso. Naiintindihan natin? Hindi ka lang Kristiyano. Yes, Pastor, tinanggap ko si Lord. I am a Christian. Capital C. Capital C Christian. Alam niyo po, may mga pagkakataon, hindi mo naman kailangan sabihin Kristiyano ka eh. Agree? Kadalasan, makikita naman yan sa kilos mo eh. Kung paano ka magsalita, kung Kristiyano ka ba talaga o hindi eh. Kadalasan may wall kasi sa atin eh. Kristiyano tayo sa loob ng church, pero paglabas ng church, sino ka na? Naiintindihan natin. So that's why, napakahalaga nun, abide in me, and my words abides in you. Sapagkat, pag nagkaroon tayo ng obedience, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating sustenance. Okay? Yung provision. Marami tayong gustong hingin sa Panginoon. Marami tayong gustong makamit mula sa ating Panginoon. Pero napapansin nyo ba, bakit hindi natin makuha? Bakit hindi binibigay sa atin ng ating Panginoon? Maybe this is the problem. Baka wala tayong obedience. Okay? Pag sinabing sustenance, something that supports or maintain your life, strength or existence. Okay? Yung pala yun. Kayang ibigay ng ating Panginoon. Kayang-kaya. Yung mga bagay na imposible sa atin, posible sa Diyos. Naniniwala ba tayo? Kasi po kung tayo lang, alam niyo po, ang maghahari sa atin, puro takot eh. Pastor, actually gusto ko po magtayo ng business, kaso natatakot po ako, baka malugi eh. Hindi ka pa nagtatayo, natatakot ka na, magtayo ka muna. Pag sinimulan mo, doon ka matakot kung malulugi. Subukan mo muna. Ang importante, whenever you want to build something, isama mo parati si Lord doon sa ginagawa mo. Hindi pwedeng haluan. Huwag mong haluan ng pandaraya. Huwag mong haluan ng panloloko. Diba? Dapat maging totoo ka sa business mo. Huwag naman yung sobrang overpriced naman or di naman kaya nalamang na tayo. Gawin mo, isaalang-alang mo sa Panginoon. And ito nga sinasabi ko sa mga binebless kong lupa or something na pinagpapala ng Panginoon. Remember always the purpose. If you want to build a business, what is your purpose? Gets natin? If you want to have a job, what is your purpose? If you want to study, what is your purpose? Always remember the purpose. At isama mo si Kristo sa purpose na yan. Why? Kapag nawalan po ng purpose, yung mga bagay na gusto po natin, nawawalan din po ng meaning eh, kung ano yung gusto natin makamit sa buhay eh. Kaya naman marami po mga kabataan, nawawalan din po ng pangarap. Pansin nyo mabuti, why? Nawawala na sa kanila yung pangarap na ano ba yung gusto nila pagkatapos nila mag-aral. Kasi nawawala na yung purpose eh. Yung purpose ng pag-aaral, nawawala na. Eh, wala na, ayoko na. Pero kaya naman eh. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya mo naman eh. Is that, wag mo lang alisin yung purpose sa buhay mo. At yung purpose na yan, isama mo si Kristo sa purpose na yan. Wag mong alisin. Sabi mo sa katabi mo, wag mong alisin. Isama mo si Kristo sa purpose na yan. Ang sustenance natin ay galing sa Word of God at presence ni Kristo. Hindi pwedeng salungat. Hindi pwedeng sarili mo lang purpose. Huwag niyo po gagawin yon. You have your own purpose, then okay na. Hindi po. Bumabagsak po yung purpose na yon. Well, remember,
Dapat kasama parati si Kristo sa purpose. The Word of God strengthens our inner life. Hindi lang yung outer, yung inner. Importante, punong-puno muna tayo bago tayo umapaw Nagigets nyo? Kailangan mag-umapaw ka muna. Parang ganito, you want to help other people, especially yung mga nangangailangan. Paano ka tutulong kung ikaw naman walang-wala? Make sense ba? And somehow, yes, able ka naman tumulong, pero pag binigay mo yan, ikaw naman yung babawasan. I'm not saying ibigay mo lang yung sobra, pero make sure, punong-puno ka muna. Punuin mo yung sarili mo ng presensya ng ating Panginoon, ng kanyang salita. Nang sa ganon, at the moment na punong-puno ka na, yung umaapaw, yung susobra sa'yo, okay? Mapagpapala naman yung iba. At syempre, yung mga pinagpapala naman, dahil sa pagpapala ng iba, huwag ka na lang umasa na parating makaka-receive ng blessing. I-goal mo rin na maging pagpapala ka rin sa iba. Kasi yun po yung maganda Obedience shows real connection sa ating Panginoon. Spiritual growth comes from staying connected in Him. Amen po ba? Manatili po tayong konektado sa Panginoon. In Matthew chapter 4, verse 4, but He answered, it is written, man shall not live by bread alone. Hindi lang po tayo mabubuhay dahil meron po tayong kinakain sa ating hapag. Hindi lang po yun yung mahalaga, but rather, but by every word that comes from the mouth of God. Sa salita ng ating Panginoon. Remember this. Uulitin ko po. Importante na ang ating pong buhay ay meron ding salita ng Diyos. Huwag mong aalisin, huwag mong kaliligtaan ang salita ng ating Panginoon. Isama mo yan, maging habitual mo na nagbabasa ng Bible araw-araw. Kaya alam niyo po, maganda pong practice po ito kapag meron po tayong mga ministries at meron po tayong share ng devotion. Okay? Kasi hindi mo lang natutulungan yung katabi mo mag-devotion, but rather napupush mo silang lumapit sa Panginoon Pero pag di po tayo nasanay na walang devotion, pag nasanay po tayo na walang devotion, dilemma po yung mangyayari po sa atin, ang gulo-gulo. Pansinin nyo yung buti, yung mga walang devotion, parating mainit ang ulo. Tingin sa katabi. In short, yung mga bihirang magbasa ng salita ng Panginoon, sila yung parating galit. Sila yung parating masungit. Tingin sa katabi. Ayaw ko lang tuloy, babatuin nyo na ako rito But imagine mo to, kapag nag-aaral salita ng Panginoon, pag tinignan mo pa lang, ay grabe. Mabibless ka na sa itsura pa lang, bless ka na Tingnan mo yung katabi mo, bless ka ba? Pag tinignan mo yan. Bless, nakaka-bless talaga Hindi naman po dahil sa mukha niya, but rather makikita mo yung presence ng Panginoon sa kanya, nag-reflect. Sabi ng Psalms chapter 1, verse 2 to 3, but his delight in the law of the Lord, and on his law, he meditate days and night. He is like a tree planted by stream of water that yields its fruit, its seasons, and its leaf does not wither. It all days he prosper. Parating nagbubunga. Okay? Parating nagpa-prosper. Ito po yung disenyo ng Panginoon sa atin God wants na parati tayo nagpa-prosper. Okay? Alam niyo po, mangyayari po yung pagpa-prosper sa atin ng ating Panginoon kapag kita-kita po sa atin yung obedience sa Kanya. Hindi pinoproblema ng mga tunay na mananampalataya ang kanilang pangangailangan. Why? Si Lord ang nagiging provision ng kanilang buhay. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo siya. Sino ang nagpo-provide sa mga pangangailangan mo? Si Lord o si Mami? Si Daddy? Importante makita natin si Lord Okay? Kapag hindi mo na nakita si Lord, ay malaking problema yan. Okay? Sabi nga ko nga dito, if you stop abiding in the Word, you slowly stop growing in Christ. Kapag nag-stop po tayo, magkaroon tayo ng pagsunod in the Word, you slowly stop growing. Humihinto po yung paglago. Ayaw po natin yun. We all want to grow. At kung gusto mo mas lalo kang lumago sa Panginoon, keep on abiding sa pagsunod sa ating Panginoon. Lagi tayong sumunod sa Diyos. At panghuli ito, pagpasensyahan nyo na ako, hindi ko lang ba't ako minamalat ngayon. Sabi dito, verse 11, this is the last one. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Tingnan nyo itong mabuti. That my joy may be in you. In short, yung kaligayahan ng ating Panginoon, yun daw po yung mag-receive po natin Hindi kaligayahan na binibigay ng mundong ito. Okay?
kaligayahan ng Diyos. At kapag meron tayong kaligayahan ng ating Panginoon, kasiyahan, kagalakan ng ating Panginoon, ang ating daw pong buhay ay mapupuno, makukumpleto. Yun pala yun. Kapag meron kang kaligayahan mula sa Panginoon, dito pa lamang makukumpleto yung ating pong buhay. Ang ganda, no? Tingnan nyo itong mabuti. Kaya sabi ng ating Panginoon, ask whatever you wish. At whenever we pray to God, tingnan nyo itong mabuti. Minsan may mga pagkakataon, hindi naman sinagot agad ni Lord yung panalangin mo eh. Nandiyan pa rin yung problema mo eh. Tama. Are you getting my point? Naiintindihan nyo ba ako? Pero pansinin nyo itong mabuti. After you pray, meron kang kapayapaan. Pansin ba natin? Meron kang peace. Yung takot ka kasi nga, hindi mo alam kung ano nangyayari sa'yo, baka hindi mo na mabayaran yung may utang mo, baka mamaya puntahan ka na lang ng pulis. And pray ka sa Panginoon, Lord, I don't know paano ko mababayaran yung utang ko. But Lord, alam ko Panginoon na meron kang kaparaanan at ako po'y sumusunod sa kaparaanan mo. After mo mag-pray, sinuko mo lahat sa ating Panginoon, hindi ka naman nagkaroon ng pera sa kamay eh. But still, payapa yung puso mo. I don't know how to explain that. Pero kasi may tinatawag na joy mula sa Panginoon. Ito po yung magkukumpleto po sa atin. Ito po yung importanteng meron po tayo sa ating mga puso. And that your joy may be full. Nang sa ganun, mapuno po yung ating po mga pagkatao. Kasi kadalasan, marami po sa atin kulang eh. Ito pala yun. Ito pala yung kulang sa atin. Yung kaligayahan mula sa Diyos. At alam niyo po, kapag tayo po ay may kaligayahan sa ating Panginoon, nandoon yung satisfaction. Amen. Amen. Are you with me mga kapatid? Kasi po pag walang satisfaction, I tell you, if you don't have the satisfaction from the Lord, parati kang may hinahanap sa buhay. Parati kang may kulang. Bigyan ko kayo ng example, di ba? Blessed ka naman ni Lord. Pero kasi hindi mo nakikita ang blessing eh. Why? Alam mo yon, kasi mapili ka sa pagkain. Sino dito yung mga picky eater? Meron ba rito? Mga picky eater. Okay lang naman yan. It is given, meron talagang ganyan. Pero tingnan mo, may mga pagkakataon, hindi mo gusto yung ulam. Eh, ang kinakain mo lang, mga pangmahirap lang. Lechon de leche, crispy pata, mga pangmahirap, ganun. Steak, yun. Wala na magluluto eh. Yung ulam na nandyan lang, sardinas. Hindi mo spicy. Binuksan mo. Siyempre dahil ayaw mo yung ulam, tignan nyo ito mabuti. Correct me if I'm wrong ha. Simangot na yan. Minsan magsasalita pa yan sa sarili niya. Sardinas na may ulam. Gumaganyan? Gigets natin? Ito yung last. Hindi kakain. Gets? Naiintindihan natin. Are you getting my point? Oh, relate. Tatango na lang kayo. Hindi kayo to ha. Ito yung based on my experience. Ganun kasi ako dati eh. Ha? Then I realize, hindi kayo to, ako na to, wag na kayo magturuan, ako na to. Then I realize, noong mga panahon na nag-uulam pala ako ng sardinas, that is the time na meron pala kumakain ng pagpag. Na meron pala, nabubuhay kasabay ko, tung araw na ito, for example, mamaya, hindi ko alam mo yung pagkain natin eh. Meron palang hindi kumakain 2 araw na nakakalipas. Hello? Bless ka pala. Kaso dahil wala na yung satisfaction, nawawala rin yung appreciation. Tama. Alam niyo po, ito po yung parating kasabihan, di ba yung kumparahan ng baon, di ba? Tanong ko yung mga kabataan natin, magkano baon mo? 50, may 50 ba? 50 pa ba ngayon? 100. Ang lalaki, no? Grabe na pumapasok ako, 15 tsaka 20. Yung pinakamalaki 20 eh. Pero hindi naman kasi ako mahilig magbaon ng pera, no? Ang favorite kong ulam noon, pansit canton tsaka kanin. Ayan. Hanggang grade 6 yun. Nung high school, doon lang ako nakahawak ng pera, so lalakad ko lang. Eh ngayon, grabe. Siyempre, sama na natin yung taas ng bilihin, ha? Then, habang nag-i-interview ako ng ilang kabataan, meron pala sa atin hindi nagbabaon ng pera. Meron pala sa atin, yung baon niya 100, isang linggo na. Pero pag tinignan mo yung mukha, mas grateful eh. Pero yung ibang kabataan natin, tingnan nyo ito mabuti. 200 na yung baon, ayaw pang pumasok.
150 na yung baon, nagkakating pa. What's the problem? Walang satisfaction. Walang appreciation. Nakakasunod ba kayo sa akin? Wag po natin alisin yung appreciation. Okay? Alam niyo po, ito po yung nakakatuwa eh. Sino pa yung mga hindi nagbabaon? Sila pa yung mas nag-excel sa pag-aaral. Try niyo po mga parents, mag-observe po kayo, may mga kabataan po dito hindi po nagbabaon ng pera. Kaya yung mga pera nila, huwag nyo na ibigay sa kanila, ibigay nyo na sa amin ni Pastor Romar. Joke lang. Ang sabi po sa Psalms chapter 16 verse 11, "You make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Ang ganda nun, no? Worldly things give temporary happiness. Remember this. Worldly things gives temporary happiness. The joy, yung joy natin, hindi natin makukuha sa mundong ito. But rather, okay, temporary happiness lang yung nabibigay ng mundo eh. Kundi deep inside, yung lasting joy, dapat hinahanap natin galing mismo kay Kristo dapat. Okay? Kay Kristo natin hanapin. Christ gives lasting joy. His joy fills us the emptiness of the heart. Kung ano yung may kulang sa puso natin, hanapin natin kay Kristo. Huwag mong hanapin sa crush mo. Huwag mong hanapin sa asawa mo. Okay? Importante na may partner ka and I'm thankful kasi blessed ka na meron kang partner eh. Pero alam nyo po, limited din po yan eh. Remember sa mag-asawa, huwag mo lang isandal yung inyong nararamdaman sa isa't isa. Isandal ninyo parehas yung kalakasan ninyo sa Diyos. Kasi pag bumagsak yung isa sa inyo, di ba? Babagsak kayo parehas eh. Isandal nyo sa Diyos para kahit parehas kayong bagsak, okay? Merong Kristong magtatayo sa inyong dalawa. Importante yun mga kapatid. Remember this. Importanteng nakasandal tayo sa Panginoon. Nehemiah chapter 8 verse 10, "Then he said to them, Go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy our Lord, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength." Ito ba ito yung mindset po natin? Yung kasiyahan ba natin, yung kalakasan ba natin, nakikita natin mula sa Diyos? Si Lord ba yung source ng strength natin or iba? Sabi ko nga kanina, hanapin po natin sa Diyos yung kalakasan na kailangan natin. Huwag mong hanapin sa katabi mo. Huwag mong hanapin sa material na bagay. Hanapin natin sa ating Panginoon. Why? Only Jesus can satisfy what success, money, and people cannot fill. Si Lord lang po yung kayang magpuno sa atin ng mga bagay na hindi kayang punuin ng pera, ng mga taong mahal natin, at lalong-lalo na ng mga bagay na nasa paligid po natin. Hindi ka mapupuno ng iPhone 16. 17 na pala, late na pala ako. Mabibigyan ka ng kasiyahan nun, parang dalian lang. But remember this, iba yung kasiyahan kapag galing sa Panginoon. Ano nyo po? Ang problema minsan, hindi absence of God, kundi absence of abiding. The problem is not absence of God, but absence of abiding. Kapag hindi tayo connected kay Kristo, okay, we become unstable, empty and dry. Pero kapag tayo ay nag-abide sa Kanya, we will experience a life that is strong, nourished, and truly satisfied. And I want to read this last verse. Sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 27, "My sheep hear my voice." Okay? Yung sheep na ito ay yung mga may relasyon sa Diyos. Kung kasama ka sa may relasyon sa ating Panginoon, ang sabi po ng ating Panginoon, "They hear my voice." Narinig mo dapat ang tinig ng ating Panginoon. "And I know them, and they follow me." They obey me. Kung kilala mo ang ating Panginoon, susunod ka sa Kanya. Kung mahal mo ang Panginoon, mag-obey ka sa Kanya. So the call is simple. Simple lang yung panawagan sa atin. Stay in Jesus, remain in His Word, walk in obedience. Sige po, tayo po tayong lahat, tayo po yung lumapit sa ating Panginoon. Remember 3 things to wonder: stability, sustenance, and satisfaction. And right now, tayo lumapit sa ating mga pangyarihan Diyos. Let's pray. Father in heaven, once again, lubos po kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat alam po namin, O God, na Ikaw po yung nagbibigay po sa amin ng pag-unawa upang mas talo po namin maintindihan, maranasan ng paggalaw mo, Panginoon, pangungusap mo, Panginoon, sa amin po mga buhay. Nawa, Panginoon, sa pangalawang lesson po namin regarding sa aming tema, Abide in the Vine.
mas maintindihan po namin yung value ng aming pong pagsunod sa iyo. Marami sa amin, Panginoon, gusto kang maranasan. Marami sa amin, Panginoon, gustong sumunod sa iyo, Panginoon. But when it comes to abiding you, Lord Jesus, minsan kinakapos po kami. Nawawala po sa amin yung essence ng obedience. Na yung obedience pala, Lord Jesus, ito po pala yung magkukumpleto sa aming kasiyahan. Right now, I don't know your situations, brothers and sisters. But right now, kung meron kang hinahanap at parang kulang sa iyong puso, kapatid, check mong mabuti ang iyong puso. Check your hearts. Kasi baka mamaya, kinakapos pala ng pagsunod sa Diyos. At gusto ng ating Panginoon na maranasan mo mismo ang kanyang presensya sa oras na ito. He wants na makita natin yung value ng obedience o yung value ng pagsunod sa Kanya. Lord Jesus, nais ko pong ipanalangin, Panginoon, ng bawat isang narito, Lord. Ano man po ang aming mga pinagdadaanan, kasama na rin po ang inyong pong lingkod. Na yung pagsunod po sa amin ay lubos po namin mapahalagahan. Nang sa ganun makumpleto po ang bawat isa po sa amin. Maybe some of us, Lord Jesus, ay parang laging pakiramdam niya kulang. Kapatid, kung ikaw man ito, kapatid, na parang may kulang sa'yo. Kinakausap ka ngayon ng ating Panginoon. At gustong ipaunawa sa atin ng ating Panginoon. Ano man yung kulang sa'yo, kapatid, hayaan mong ako yung magpuno niyan para sa'yo. Ask whatever you wish, and it will be given to you. But don't forget yung sinasabi ng Diyos, abide in me. Abide in my word. Huwag mong kakalimutan yung kanyang salita. Huwag mong kakalimutan na magmulay-mulay sa kanyang salita. At sumunod sa mga nakasaad dito. And ask whatever you wish, and it will be done to you. Sky's the limit. Ano man yung gusto mo, ipagkakatiwala ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ni Lord sa kanyang mga alagad, hindi pa kasi kayo humingi sa akin eh. Subukan niyo humingi sa akin kung hindi ko ipagkaloob yung mga nais ng inyong puso. Sapagkat kung tayo man ay ipagpalain ng ating Panginoon, hindi naman ito para lang pagpalain tayo eh. But rather, napaparangalan din mismo ang kanyang Ama. Especially kung makikita sa atin yung totoong pagsunod. At higit sa lahat, sa ating pagsunod, mapapatunayan natin na tayo ay talagang kay Kristo. Kapatid, hindi gusto ng ating Panginoon na tignan kung ano yung meron ka. Hindi gustong tignan ng ating Panginoon kung nasaan ka na ngayon, status ng iyong buhay. Ang tinitignan ng ating Panginoon, sino ba siya sa iyong puso? Sino ba ang Diyos sa iyong buhay? Kung si Kristo ang iyong kagalakan, kung si Kristo ang iyong kalakasan, siya rin ang iyong probisyon na kahit kailan hindi nagkukulang sa ating buhay. Pagpalain mo po ang bawat isa right now, pwede po natin itaas ang ating kanang kamay. Simbolo ng paglapit sa Panginoon. Lord Jesus, eto po kami, Panginoon. I want you to bless each and everyone here, especially kung meron man po sa amin may karamdaman. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ikaw po yung humipo sa kanila. Yung kapangyarihan mo, Panginoon, ay patuloy nga pong padaluin sa kanila at paranasan po nila yung kagalingan na nagmumula sa iyo, Lord Jesus. Kung meron po sa amin, Panginoon, nagdanalangin ng trabaho, hanap buhay, in Jesus' mighty name, O God, bless them, O God. Ano po yung nais mo sa kanilang buhay. Lord, kung meron po sa amin nagpe-pray ng kaayusan sa pamilya, in Jesus' mighty name, ikaw po yung mag-build, Panginoon, magpalakas, magpatatag, Panginoon, umayos na kanilang pamilya. At higit sa lahat, Panginoon, kung meron po sa amin nagdanais na tuluyang pumapalapit sa iyo, Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil ito po yung kagalakan ng aming puso at alam po namin gagawin mo ito at tutugunin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang matanghal, ikaw lamang ang madakila, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone.
Kamusta po tayo sa mga sasama po sa Family Day? God bless. Amen? Are we blessed and napuno po ba ng kagalakan ang ating puso sa narinig po nating salita ng Panginoon? And minsan pa as we close and before we reflect pa na mas malalim sa salita ng Panginoon, papurihan pa po natin siya minsan pa. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay patuloy mo pong buksan yung aming mga puso. Patuloy po naming makita ka, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and Pour love. out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes. The eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see Jesus. I Amen. want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let's continue singing that the Lord is holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Yes, Lord, you are holy. We worship you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. You are holy, Lord. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high in our lives, Lord. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, To holy. see you high. To see you high and lift. Lifted up, That's it.
nating namnamin yung salita ng Panginoon na ating po na-receive this morning through this set of questions. Sige po, God bless po. Sige po, let's find our respective fellowship. Women's, men's, youth.